Ephesians chapter 2, verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. The message is about the difference between quickening and indwelling. What is it? What is quickening? What is indwelling? What is regeneration? What is indwelling? So, regeneration and indwelling, yan dalawang yan, maraming nalilito. Meron akong mga tinanong, matatagal ng mga Kristiyano, ano ba nauna, faith or quickening? Faith or regeneration? And the natural man and the natural reasoning will always choose faith. Sasabihin nila, kaya ako na-regenerate, ang iniisip kasi nila, regeneration, yun na yung salvation. Pag na-born again ka, na-save ka na. At pagka ikaw ay faith, kailangan magkaroon ka ng faith, kailangan ay magkaroon ka ng taimtim na pananampalataya para ikaw ay i-born again ng Diyos. Yun ang natural. No? At pag binasa mo nga, you must be born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Parang natural lang na isipin na, kailangan ko pala ma-born again. Paano ba ako mabuborn again? So, kailangan naintindihan natin na sa church natin, malinaw, no? Kahit sino magtanong sa inyo, no? Brother John, Rain, and the Sarabias, Adrian, Andrew, at yung aking pamilya, si Sister Leonor, kailangan ang sagot natin ng buong linaw at alam ng ating pag-iisip at puso na ang tamang sagot ay nauuna yung regeneration. Nauuna yung quickening. Nauuna yung pagiging born again. Tsaka ka magkakaroon ng faith kasi na-born again ka na. Okay? Yan po ang paniniwala ng mga sovereign gracer. Ang dami nagkiklaim na sila ay sovereign gracer, electionist, at yung iba nagsasabi pa, Calvinist kami. Pag tinanong mo, anong nauna? Regeneration or faith? Faith ang sagot. So, malabo ang turo sa kanila. No? Kaya ngayon, lilinawin natin yan. Ngayon, ay isa pang malabo, pagka na-regenerate ka na, na-indwell ka na. So parang pareho lang yun. Yun ang naririnig ko. No? Ano ang proseso ng Panginoon? No? Kailan ka ba nagkakaroon ng indwelling spirit? So pagka binorn again ka ng Diyos, di ando na yung spirit kasi siya nga ang nag-ano sa'yo eh. Nag-convict sa'yo, siya nga ang kumilos eh. So pag kumilos siya, di nando na siya. Yun. So that is also a wrong understanding. Because regeneration, indwelling, comes after faith. Pagka ikaw ay sumampalataya, then yung Holy Spirit ay mananahan na sa'yo forever. Hindi yan mananahan kung wala kang pananampalataya at hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan, sa iyong dating pagkakaintindi. So, lumalabas na mayroong tatlong bahagdan. Regeneration first, then conversion, then indwelling. Okay? And what is the difference? So, yun ang iano natin. So, pag sinabing regeneration, what do we mean? Regeneration is the same as quickening, is the same as born again, is the same as being born of God, as is the same as spiritual birth. Pare-pareho yan describing one event in a life of a person. At ano yung nangyayari sa regeneration or being born again? It is the soul, tandaan nyo to it is the soul or solo act of God. Sa regeneration natin, sa pag-born again natin, ang kumikilos dyan, Panginoon lang.
Hindi mo siya pwedeng hingiin, Lord, sana ma-born again ako. No? Siya, kusa niya yan. At ginagawa niya yan sa kanyang sariling panahon. Ginagawa niya yan sa kanyang sariling kusa at lugar. No? Hindi mo kailangan pumunta rito para ma-born again. Hindi mo kailangan pumunta sa Amerika. Sino sa inyo gusto ma-born again? Sige, mamasahin na kayo. Papuntang Canada. Puntang Amerika. Dahil andun yung pag hinawakan mo yung bato, maboborn again ka. No? Walang ganun. Walang church na nagbibigay ng new birth. And ang new birth ay kung saan gusto ng Panginoon, bibigyan ka, bibigay sa iyo yan. Kung kailan, no? Hindi yan binibigay after, kailangan ay lumagpas ka muna sa 5 years old. No? O kailangan ikaw ay 30 years old na. O, kaya, habang wala ka pang new birth experience, dahil hindi ka pa 30 years old, wala ka muna. Hindi ka pwede ma-born again. Bata ka pa. Ayun, mali yun. Now, if you equate being born again and being baptized, kasi sa Catholic, para sa kanila, yung sprinkling ng bata, yung binuhusan sa ulo, yung baby, yun na yung born again experience ng Catholic Church. Kaya ang tawag nila ron, Kristiyano ka na, bininyagan ka na, Kristiyano ka na. Di ba? Kaya sila, ang tawag nila sa baptism, christening. Binubuhusan ng tubig, siya ay naboborn again. Which is also wrong. Ang born again experience ay Diyos lang ang kumikilos dyan. Okay? It is an act of God through the Holy Spirit in imparting new life. New spiritual life. It is not a new kind of life. It is not turning over a new leaf. Hindi yan yung nagbagong buhay ka na, born again ka na. Diba? Akala ng iba, ba't ka born again? Ito. Nagbagong buhay na ako. Hindi na ako naninigarilyo. Hindi na ako minom na alak. Hindi na ako nagmumura. Hindi na ako sumasamba sa mga imahen. Born again na ako. Bagong buhay na ako. Bagong nilo na to. Hindi yun. Ang born again ay ginagawa ng Diyos sa isang tao. At yan ay secret. Napapansin mo na lang. Pero yung initial act na kapag ikaw ay binoborn again ng Diyos, hindi mo alam na nangyayari na yon. Alam mo na lang yung effect. Ay, parang iba na. Parang iba na ang tingin ko sa kasalanan na. Dati, gustong-gusto ko yan. Halimbawa sa mga exam, no? Nung ako'y na born again. After that experience, dayaan kami ng dayaan sa mga exam eh. No? Lalo na yung Maxwell equation. Ang hirap-hirap nun. No? Yung Thevenin's theorem, Maxwell equation, Kirchhoff's equations. Hirap na hirap yung mga kaklase ko. Kaya sabi, Nilo! Shh! Mga ganun. Shh! Ano? Yabang nito. Akin na yung papel mo. Ako yan. Kasi bully yun mamaya Ganun, gaganon yun No? Pangungopia. Pero, nung hindi. Yan, parang, tas pag nakakapagmura ka, parang, ibang pakiramdam mo sa sarili mo, para kang naglublob sa putik. No? Dati naman, okay lang. Dati naman, ang saya-saya, nagkakasayahan. Pagka nagmumurahang kami, ang saya-saya namin. No?
Pero nung na-born again na, iba na ang pakiramdam. Kaya, nararamdaman mo lang yung effect. Pero kung exact na oras na ginawa ng Diyos yun, hindi mo alam. Kasi Panginoon ang gumawa eh. No? And it is the Holy Spirit. And Spirit nga eh. Pag sinabing Spirit, yun. May umihip na hangin. Oh, hindi mo alam. So, work lang ng Diyos yan. And ang nangyayari dyan, sabi nga ng Ephesians 2:1, tingnan natin yon. And you hath he quickened, that's the born again experience, who were dead in trespasses and sins. So, yun yung born again. Ikaw ay binuhay mula sa mga patay. And ano nangyari? Verse 4, but God, who is rich in mercy for His great love, so yung love ng Diyos sa'yo, while you are a sinner, hindi mo alam yun. Hindi mo alam na mahal ka ng Diyos. To the extent na siya ang gagawa ng paraan para ikaw ay maligtas. At ikaw ay mapasa Kanya papunta sa Kanyang piling pag ikaw ay tapos na. No? So that is, kung alam kasi ng tao ang pagmamahal ng Diyos, alam na alam nila. Di ba? Pag nagmamahal ka sa kapwa mo tao, iba ang pakiramdam mo pagka kakatabi mo siya eh. No? Iba yon, may affection, may emotions. So, yung mga tao, some people hate God, hate Christ, like Paul. Christ loved Paul or Saul. Mahal ni Kristo si Saulo. But si Saulo ay namumuhi kay Kristo bilang isang impostor. At hinahabol niya ang mga sumasampalataya kay Kristo. At gusto niyang pakulong. Kaya noong nagkita sila sa road to Damascus, Saul, Saul, why persecutest thou me? Sino ang nag-umpisa? Sino ang nagmahal? Sino nag-manifest ng pagmamahal? Ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Ang naghabol. Diba? Hindi naman naghabol, kundi ang nagmahal at nagkumilos para ma-born again, si Saul. Di naman siya hinahanap ni Saul eh. Diba? Walang kakayanan si Saul na maghanap ng totoong pamamaraan ng kaligtasan. Ang alam niya lang, nasa tama na siya eh. Di ba ganyan ang lahat ng mga makasalanan, lahat ng patay sa kasalanan? Akala mo nasa tama ka na eh. Huwag niyo na akong pakialaman, may relihiyon na ako. Respeto na lang. Okay na kami. Don't interfere with our affairs. Yan ang gusto namin. Diyan na kami mamamatay, sarado kandado. O, di ba yun ang lagi nating naririnig? So we're not interested in salvation. But God, Christ, is interested still in saving us. Kahit hindi tayo interesado sa Kanya, ay interesado siya na iligtas tayo. Kaya anong ginawa niya? Pumunta siya kay Saul at gumawa siya ng change of heart. Ayun yung born again. No? Binago ang puso ni Saul. Kaya nung narinig niyang, Saul, Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? Oh. Hindi na siya nagsabi, sino? Demonyo ka ba? Diba? He felt the love. He felt the need to say, Lord. Hindi yan sinabi, who art thou? Sino ka? Naalala ko yung lolo ko pagka daw na doon daw sa may kawayanan ay biglang may tumatawa. Sino ka? Di ako natatakot sa'yo. Pakita ka dyan. Tapos sabi ng lola ko, maniwala ka dyan sa lolo mo.
na may enkwentro siya sa Tikbalang. Ang duwag-duwag niyan eh. Biglang gumuho yung respeto ko sa lolo ko. Binobola lang pala ako nun. Sino ka? Ayan. So, pero natural sa atin na pagka may parang multo, nagtatapang-tapangan tayo. No? Pero si Saul, ay hindi niya sinabing sino ka. Sinong evil spirit ka? Ang sinabi niya, who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? Tapos nung nagpakilalang, I am Jesus, what would thou have me to do? I am Jesus whom thou persecutest. Tinawag niya na Lord. Ay, hindi pala Lord, Jesus pala. Jesus? Ba't ka nag-apparition sa akin? Ikaw nga ang hinahunting ko. Ba't hindi ganon? Immediately, alam niya na sa puso niya na nung sinabing, I am Jesus, totoo pala na nabuhay mula sa mga patay. Mali pala ako. Ando na agad yung repentance eh. Mali pala itong ginagawa ko. Kaya sabi ng Panginoon, it is hard for thee to kick against the pricks. Mali pala ako. Okay, sige. Anong po ang gusto niyo ipagawa sa akin? Yun. So, ando na ang faith. After regeneration, the presence of the Lord Jesus Christ and Him recognizing that the one who he's talking to is Christ Himself. A heavenly vision is enough for us to conclude na nangyari na yung regeneration. Kasi otherwise, lalabanan niya yung vision. Diba? Lalabanan niya yung vision. Hindi niya tatanggapin yung vision. Kagaya ng nangyari kay Joshua. Diba? Nung nagpakita yung angel, ano nangyari kay Joshua? Art thou friend or foe? Kaaway ka ba o kalaban? Kasi nakita niya malaking tao na may sword. Warrior si Joshua. Kaaway ka ba kalaban? Sabi nung kausap niya, I am the captain of the host of the Lord. Baw siya. Si Kristo na pala yung kaharap niya eh. Yuko siya. Panginoon, ikaw pala. Hindi ko nakilala. So, bakit nila ginagawa yun? Na-overwhelm sila. Kasi, ang presence ng Panginoon, hindi sa mata lang eh. Sa puso din. Hindi mata mo lang ang pamamanghain at yung tenga mo, ang pamamanghain, pag Diyos talaga ang kaharap mo. Pati puso mo, apektado. At wala kang magagawa kundi magbow. At sumunod. Presence of God yun eh. Bakit si Abraham, noong sinabi ng Panginoon sa kanya, go to a mountain, go to a place where I will tell thee and sacrifice your son. Isipin mo yun? No? Pinangako ng Diyos na magkakaroon siya anak, nung meron na siyang anak, isa-sacrifice mo yung anak mo. Anong ginawa ni Abraham? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ganun ba ang ginawa? Nagbalot siya. Tapos sinabi niya kay Isaac, tara. Saan tayo punta, Papa? May pupuntahan tayo, sunod ka lang. Diba? Hindi siya nagwala. Meron isang story of Abraham sa YouTube eh. Nagwawala si Abraham eh. Nakita niyo yan? Napanood niyo yan? Nagwawala. Ikaw ba talaga yung Diyos? Bakit mo ako utusan?
ng ganyan. Hindi yata ikaw eh. Wala siya. Paikot-ikot siyang ganun doon sa bundok. Tapos sumunod din siya. Imahinasyon ng scriptwriter. Pero hindi naman ganun ang nakalagay. Anong sabi? Hindi siya umangal. Bakit? Kasi alam niya, he believes that the voice talking to him is able to raise up Isaac from the dead. Nasa Hebrews ang solusyon. Alam ni Abraham pala sa puso niya na binago na ng Diyos, na born again, na huwag ka mag-alala, hindi ako mag-aalala kasi ano man ang inutos dito, gagawin ko. Bakit? May tiwala ako dito eh. Kung mamatay yung anak ko, siyempre, tao yan. Kayang buhayin niya ng Diyos kasi Diyos ang nag-uutos sa akin eh. Huwag siyang, hindi siya nagdalawang salita kay Abraham. Ano yung sinabi? Sige. So, yan ang miracle of the new birth. Pag ikaw ay na-born again, any kind of instruction from God, bow ka. At mako-confirm mo na sa Panginoon galing yan. So, what about today? Hindi na nagsasalita ang boses ng Diyos. Hindi na nagpapakita, hindi na humaharap sa tao. Eto, may Word of God tayo. Pag binasa natin yung Word of God, does it speak to you? Na-experience nyo ba yun? Yes. That is the effect of a regenerated heart. Pag ang puso mo ay malambot na dahil pinalambot na ng Holy Spirit, regenerated, even the Word of God, nagbabasa ka lang ng Bible, ito yung mga tunay na mananampalataya. Habang nagbabasa ka ng Bible, it is as if God Himself is talking to you. It's a miracle that is only experienced by the people who are truly born again. Yung wala kang ganyan. Kaya yung iba tamad eh. Tamad magbasa ng Bible. Walang dating sa kanila eh. Wala silang nararamdamang difference. No? Siyempre, yung mga libro na yan, basahin mo lang ng isang beses, ayaw mo nang basahin ulit. Lalo na yung mga nobela. Diba? Nabasa ko na yan eh. Yung iba, binabasa nila ng 2 times, 3 times. No? Yung isang nobela dahil natutuwa sila. O yung Harry Potter, binasa nila ng binasa. No? So, pero ang Bible, buong buhay mo, basahin mo, the same. The same book, the same over and over again. It's always new. It's always true, it's always new, it's always fresh. And it always is deeper than the one before. Itong Ephesians 2:1, ilang beses ko na ito binasa. Both privately and in the pulpit. Pagka ina-expound ko sa sarili ko at saka sa ibang tao, pati ako nagtataka eh, andun pala yun. Nagugulat ka minsan sa Word of God na pag binasa mo, meron kang bagong insight. Why? That's the power of the Holy Spirit giving you new insights. They are fresh every day. So, it only happens in a regenerated heart. Yung hindi regenerated, yung walang born-again experience, pag binasa mo yan, dry letters lang yan. Letter lang yan. Grammar lang yan. Words lang yan. Na pwede mong i-manipulate. Na pagka sinabi mo, walang dating sa'yo. At worst, pagka masyado kang matalino, magbabasa ka ng Bible, ang dating sa'yo, pambirang libro to, kontrahan.
confused ka. Kasi kontrahan. No? Hindi mo ma-gets. Diba? May nakausap na ba kayo na hindi nyo ma-gets? Ano yung sinabi mo? Hindi kita ma-gets. Sabi ko, ay bakit naman? Nakaka-confuse ka naman. Bakit ganun? Ang linaw-linaw ng sinasabi ko sa'yo, hindi mo makuha. Oh, hindi kayo wala kayo sa parehong frequency. Wala kayo sa parehong wavelength, no? So, pero pagka ikaw ay born again, andun yung wavelength ng Panginoon tsaka wavelength mo in tune. Yan. So there's harmony. And God talks to you. Kahit hindi na yung mismong appearance niya, like an angel or a burning bush, yung appearance niya na like a vision and a voice so powerful, kahit wala nang ganun. Magbasa ka lang ng Word of God, parang nauulit-ulit. Parang nag-spectator ka nung binabasa mo. And I hope everybody has that kind of an experience. That's the regeneration. Now, ang indwelling, it is the Spirit's personal, the Holy Spirit's personal, permanent residence in the believer. Okay? Yun naman iba yun. Yung regeneration, pupunta sa puso, ang Holy Spirit pupunta sa puso para ang bato ay maging soft as paper. Ito yung puso natin, original. No? Pagka ginanon mo, hindi tatagos yan. Diba? Walang dating, talbog. At mapupurol pa to. Wala. Pero pag binago na ng Diyos ang puso mo at ginawa na niyang papel, tatagos yan. Mamaya, subukan natin kung tatagos nga sa papel. Okay? So, yan yung indwelling. Yan yung regeneration. Binago ang nature ng material from a heart of stone to a heart of flesh. Diba? Nasa Jeremiah yan. I will come to you, I will change your heart from a heart of stone to a heart of flesh. Okay. Pero pag indwelling, hindi na yung change of heart. Kundi, now that He has changed your heart to a soft heart, He comes to dwell together in your heart. Not anymore. Ito ang regeneration. Ito puso mo, naging ganito. Pagkatapos, ang indwelling, yung Holy Spirit, tumira na sa'yo. Magkasama na kayo. So, di ba iba? Magkaiba yan. So, once the Holy Spirit dwells, nanirahan na, ginawa na niyang bahay niya, yung puso mo, hindi na yan naalis. Hindi na yan naalis, magkasama na kayo, at siyempre, kikilos yan. Magkakaroon niya ng mga manifestation sa buhay mo. So, yun ang indwelling. And, so first regeneration, then, habang dumadating yung gospel, habang pinapaliwanag ng isang tao or isang aklat or isang video na si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ay ang anak ng Diyos, nagkatawang tao. Siya ay namatay, nalibing, nabuhay na muli, naging tunay na tao siya.
nagpakasakit siya. At yung dugo niya ay bumuhos. Dito sa batong puso, walang dating ang gospel. Para ka lang nakipag-usap sa bato. Walang tagos. No? Hindi ka naintindihan. Or, naintindihan ka man, mali ang intindi. Ang dami nang nakakinig ng gospel eh. Pero pag tinanong mo, naintindihan mo ba? Oo. Kailangan niya sumagot ng oo, otherwise baka sabihin, bobo siya. No? Oo, naintindihan ko. Oh, papaano pumunta sa langit? Magpakabait ka. Mali. No? Kala ko naintindihan mo. Oh, di ba? Meron tayo yung tama o mali. Oh. Magpakabuti para ikaw ay maligtas. Tama o mali? Lahat ng nakausap ni Luz, ang unang sabi, tama! Sasabihin ni Luz, mali! Bakit mali? Kasi hindi mo mabibili ang kaligtasan ng pagpapakabuti ng buhay mo. Ganon. Halika, share ko sa iyo. Pwede ba? Meron ka bang kaunting minuto para i-share ko sa iyo? That is already an opening of the conversation. Yung tao na magwe-welcome sa iyo para magpaliwanag, ang pag-asa mo doon, yung puso niyang bato, baka binago na ng Panginoon, ginawa ng papel. Kasi interesado siya eh. Diba? Yun ang impression mo ngayon. Bakit ka winelcome? Kasi ang normal, wala akong time eh. Wala akong time. Minsan, nami-meet mo lang across the street. Ito libreng babasahin, tama o mali. Tapos, sabi nung mister, nakasulat ho dyan, tama o mali, magpakabuti ka. Tama, mali po. Pwede ko ba i-share sa inyo? Wala akong time eh. May lakad pa ako eh. Salamat po. Pero yung isa, sige nga, halika, explain mo sa akin. Baka binago ng Panginoon yung puso niya. Winelcome ako eh. Baka ito ay pagkakataon. No? So, minsan, welcome ka, wala ring nangyari, pero minsan, welcome ka, kumilos ang Panginoon. Tumira ang Panginoon sa kanya. Naging Christian. At napunta sa ating church. Naging bisita na ng ating church. It's really something na walang control ang soul winner doon eh. No? Wala tayong control kung sino yung babaguhin niya. Basta ang ating control lang, pumunta lang tayo sa mga unsaved, sa mga prospect, magbahagi lang tayo the best we know how, hoping that the Lord will work. That's our role. Kung sino ililigtas niya, sino ang i-regenerate niya, sino ang i-indwell niya, wala na sa atin yon. It's out of our power. It's beyond our power. Pero oras na ma-regenerate ang tao, what happens next is he will believe. No? Ephesians 2:8 says, for by grace are you saved through faith. So there is faith. It's not just grace and saved. Period. God was pleased that His salvation will be experienced by people through faith. No? So, merong nangyayari sa puso mo na dahil na regenerate na yan, meron kang admiration kay Kristo. Appreciation sa ginawa niya. At pagkamuhi dun sa kasalanan mo, experience ng tao yan na na-regenerate. At dahil yan ay binago yung puso mo at inano mo na, inisip mo na mali itong buhay ko, kailangan ko si Kristo para maligtas. So ano yon?
Yun yung faith and repentance. Yun yung conversion. Dumadaan lahat doon. At ang nangyari, pagkatapos ng faith, yun na yung indwelling. Kasi pagkatapos mong magtiwala sa Panginoon, ikaw ay bibigyan ng Holy Spirit. Titira sa iyo. At yun ang sinabi, no? Basahin natin ang Romans 8, verse 9. Sabi ng Romans 8, verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. So that is an event na ang isang tao ay tumitira ang Holy Spirit sa kanya. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung walang Holy Spirit na nahalata ka sa buhay mo, baka hindi ka Christian. Kasi lahat ng Christian na totoo ay may Holy Spirit, may indwelling Spirit. No? At ano pa yung sinabi rito? Romans 8:9. Okay? So yun ang Holy Spirit indwelling. Na lahat ay dapat masasabi natin na meron ako niyan. Binigay na yan sa akin ng Panginoon. Hindi yung pinagtrabahuhan ko yan. No? Okay? So anong nauna? Regeneration or indwelling? So, tingnan natin nga to. Ito yun eh. Illustration lang, no? So ito. Ito yung gospel. No? Ito yung gospel. Pagka ikaw ay pusong bato, pagka ikaw ay matigas ang puso, natural na tao, lahat ng tao pinapanganak, ito ang puso niya. No? Lahat ng tao, walang pinanganak na mabait. Mukhang mabait lang. Cute lang. Ang mga baby, lahat cute. No? Pero ang puso niyan, bato rin. Kaya kahit di mo yan turuan na magtatantrum yan. Kahit hindi mo yan turuan na magsinungaling, or mandaya, or maging madamot, magiging madamot yan. Pusong bato yan, makasalanan ng puso niyan eh. Pag oras na nagkakaroon na ng encounter sa mga taong iba, yun, hindi mo tuturuan yan, pero gagawa ng kasalanan yan. Tapos, pag sinabihan mo ng gospel, tatanggihan. Hindi yan tatagos, di niya naiintindihan yan. Matigas ang puso niyan. Okay? Now, pagka mahal ng Diyos ang isang tao, from the foundation of the world, nakaschedule yan para sa isang panahon na halimbawa na-invite sa church. Na-invite sa church yung tao. No, kaibigan, kapatid, kamag-anak, magulang, anak, kaopisina. Di ka, sama ka sa church. O, iba-iba interest niyan. Iba, maaring for the sake of friendship, for the sake of pagkatapos niyan, punta tayo sa Punta tayo sa eat all you can. No? Sama ka sa akin sa sa church para ilibre kita sa eat all you can pagkatapos. Ay, okay yun na. Ang iniisip nung inimbita mo, eat all you can, hindi yung church. Di ba? Okay? So, pero habang nandun siya, yun na pala yung oras ng kaligtasan niya. Hindi niya alam yun. Kaya yung pusong bato niya, dahil yun na yung oras ng kaligtasan niya, habang nagpi-preach, yung preacher, hindi niya alam, gumawa ng secret operation ng Diyos. Pinaltan ang puso niya ng malambot. Okay? Pinalambot yung puso niya. Kaya habang nagpi-preach,
Nung una, matigas ang puso niya, hindi niya makuha, hindi siya interesado, nagiintay lang siya ng oras para matapos na, tapos uwian na. Pero habang nagpipreach, biglang, it makes sense. It begins to make sense. Tama Oh, lang na ako convict siya. Hindi yun sa galing ng preacher. No? Hindi yun sa ganda ng preaching. Kundi, may ginawa ang Panginoon doon sa puso ng tao. Kaya kahit simple lang yung preacher, hindi masyadong aral, hindi masyadong magaling, hindi masyadong komplikado at doctorate degree na ang mensahe, may dating. Merong yung puso niya nakukurot. Huh? Hanggang sa yung gospel na sinasabi ng preacher ay narinig niya na at yung time of salvation, na-regenerate na siya. So, ang tatagos na sa puso niya, ang gospel, naintindihan na niya. Yun. Anong nauna? Yung pagtusok o yung butas? Hindi natin alam. Diba? What comes first? The force or the whole? Simultaneous, di ba? Pero, meron tayong masasabing distinction. It's different. Yung regeneration is the change from a hard heart to a soft heart. And the indwelling comes after the gospel is preached and pierces the soft heart. Dahil yung piercing of the heart is the faith and the repentance of that heart. And once the gospel comes in, it is the Holy Spirit's turn to dwell together with the believer forever. Kasama na sila. So, I hope mga kapatid, nagkaroon ng better understanding the difference between regeneration and indwelling. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos,